ng Pilipinas in partnership with the Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, KITFI. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurodilain na panlantaw. Iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurodilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo natin. Radyo Natin. Radyo natin. Radyo natin. DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City is a member of Manila Broadcasting Company, NBC Media Group, and kapisanan ng mga broadcaster na Pilipinas sa sister station of DZRH in partnership with Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Radyo Natin FM Cotabato City aired 24/7. Tama po inyong maurasan ang oras sa buong kapuluan, alas 4 ng hapon. Magandang hapon na Central Mindanao. Ngayon ay araw ng Huwebes. Ikalabing isa sa buwan ng Disyembre 2035 at ikadalampu sa buwan ng Jumada al-Akhir 1447 sa atin pong Hijri calendar. Welcome sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sama-sama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon at kami ho ay maghahati ng mga balita, kaganapan sa loob at labas ng atin pong bansa. Sa ngalan po ng aming station manager, sa amin po ang broadcast media engineers, sa amin po news head, sa amin po news writer. Ako po muna inyong makakasama pansamantala sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. At narito na ang detalye ng atin pong mga balita. Nasa 5,876 indigent senior citizens sa Llano del Sur ang nakatanggap ng kanilang social pension sa magkahiwalay na payout na isinagawa ng MSSD kamakailan. Sa Marantaw, may kabuwang 2,316 na benepisyaryo ang nakatanggap noong December 3 hanggang 4, 2025. 1,083 pensioners naman ang tumanggap sa bayan ng Kapay noong December 8 at 1,537 na senior citizens sa Ditsaan na Ramay na noong December 9, samantala 940 senior citizens ang tumanggap sa WAO noong December 10 at inaasahan na mahigit 800 pang pensioners ang makakatanggap sa mga susunod na araw. Bawat benepisyaryo ay tumatanggap ng 1,000 pesos na buwanang pensyon na layong makatulong sa kanilang pangunahing pangailangan. Kabilang na ang mga pagkain, gamot at iba pang gastusin. Ang social pension for indigent senior citizens o SOCPEN program ay isang nationally funded social protection initiative na ipinatutupad ng MSSD sa BARM
upang magbigyan ng regular na suportang pinansyal ang mga nakatatandang kabilang sa pinakamahirap na sektor. Layunin nito nga matiyak na may tulong na maasahan ng mga senior citizens para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at pangailangang medikal. Pitong minuto makalipas ng alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin po ang arangkada balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Sumailalim sa Digital and Financial Literacy Session ang 27 magulang ng persons with disabilities at 17 trainees ng Center for Persons with Disabilities o CPWD kasabay ng pamahagi ng kanilang financial subsidy sa CPWD sa San Isidro, RH10, Cotabato City noong December 10, 2025. Tinalakay sa sesyon ang kahalagahan ng digital at financial literacy, kabilang ang wastong paggamit ng natatanggap na tulong pinansyal, pag-impok at paghahanda para sa emergency situations. Pinaliwanag din kung paano makaiwas sa online scams at ang tamang paggamit ng passbook at e-wallet sa tulad ng GCash at Maya na ginagamit na ngayon bilang alternatibong paraan ng pagtanggap ng subsidy sa ilalim ng Financial Assistance System at Transformation of FAST project ng MSSD. Bawat trainee ay tumatanggap ng 5,500 pesos buwanang allowance bilang suporta sa kanilang pagkain, transportasyon at iba pang pang-araw-araw na gastusin sa CPWD. Bahagi rin ng aktibidad ang diskusyon sa child protection at gender-based violence referral pathway na tinalakay ni MSSD Chief of Planning and Development Division Jamal M. Makapundi. Pinaliwanag dito ang iba't ibang uri ng pisikal, sexual, emosyonal at gender-based violence at ang tamang proseso ng pagsusumite ng report sa mga kinaukulang ahensya tulad ng BLGU, MSWO, Women and Children Protection Desk at iba pang legal na institusyon upang matiyak ang agarang at ligtas na tulong para sa mga biktima. Ang intervention ito ay sinuportahan ng UNICEF Mindanao Field Office at Department of Foreign Affairs and Trade Australia. Patuloy ang MSSD sa pagpapatupad ng programang naglalayong palakasin ang kakayahan, seguridad at kapakanan ng persons with disabilities at kanilang pamilya sa buong rehiyon. Sampung minuto makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Sa direktiba ni Governor Datu Ali M. Mitimbang, nagasagawa ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng pamahagi ng mga food packs para sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa Raja Buhayan, Maguindanao del Sur. Layunin ng aktibidad na maiparating ang agarang tulong at suporta ng pamahalaang panlalawigan sa mga komunidad na labis na nasalanta. Ito ay naisakatuparan sa tulong ng pakikipag-ugnayan sa BARM Ready, MDRRMO at LGU Raja Buhayan sa panguna ni Mayor Bay Maruha Mastura. Sa sama-samang pagkilos mas mabilis at mas maayos na naipamahagi ang mga kinakailangang ayuda sa mga residente. 11 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa ating pong arangkada malita ng Radyo natin FM Cotabato City. Share and like ang ating pong Facebook, ang Radyo natin FM DXTC 95.9 Cotabato City.
na mahagi ng karagdagang suporta ng pangkabuhayan ang MSSD sa 19 na beneficiaries ng Scaled Up Unlad Pamilyang Bangsamoro Program sa bayan ng Lemba, Bayabaw, kamakailan nitong taon. Bawat beneficiary ay tumanggap ng 20,000 pesos bilang dagdag na puhunan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Ang UPBP ay naglalayong tulungan ang mga mahihirap at vulnerableng pamilya na unti-unting makaahon mula sa kahirapan at maging self-sufficient. Sa cloud ang programa ang mga pamilyang hindi kabilang sa 4Ps. Gayon din ang mga nasa exit phase ng 4Ps. Sa pamamagitan ng programang ito, hangad ng MSSD na lalo pa ang mapalakas ang kabuhayan at kaunlaran sa mga komunidad sa rehiyon. Minutes sumakalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, sa iba pa natin mga balita, nasa huling dalawang yugto ng mga pampublikong konsultasyon ang Bangsamoro Parliament sa panukalang paglikha ng 32 distrito ng parlamento. Kasalukuyang ginagawa ang mga konsultasyon sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Sa Maguindanao del Sur, iniharap ng mga mambabatas ang mga Parliament Bill numbers 403, 407, 408, 411 at 415 ng Parlamento na naglalayong hatiin ang 24 na bayan ng probinsya sa 5 distrito ng Parlamento. Ikinabubuti ang konsultasyon sa mga residente. Ito ay ayon kay Governor Dato' Ali Mitimbang na nagsabi na nakatulong ito sa mga residente na maunawaan kung paano iguguhit ang mga mapa ng distrito. Samantala, binigyan din ni Vice Governor Hisham Nando na ang pinal na plano ng distrito ay dapat sumunod sa Bangsamoro Organic Law upang matiyak ang patas at balanseng representasyon. Matapos ang Maguindanao del Norte sa December 12, matatapos na ang serye ng mga pagdinig sa distrito ng parlamento sa buong rehiyon. 15 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at magbabalik ang Arangkada Balita. Makaraan lamang po ng ilan sa atin pong mga hanap buhay. Radyo natin. Karapatan mo? Protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan ay hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hello mga mamis.
Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic, open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered: family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Radyo natin. 19 minutes sa mga kalipas o alas 4 ng hapon at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa ating pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita, inaprubahan ng Bangsamoro Parliament ng Committee on Finance, Budget and Management ng Parlamento ng Bangsamoro noong Miyerkules, December 10, 2025 ang mga panukalang minungkahing budget ng 15 ministeryo, ahensya at tanggapan sa ilalim ng Subcommittee A na siyang nagsusulong sa minungkahing 114 million pesos na programa sa paggasta ng Bangsamoro para sa 2026 sa mga deliberasyon sa antasan ng ilang komite. Sakop ng subcommittee sa panguna ni Kitam Kadatuan Jr. ang ilang pangunahing ministeryo at tanggapan, kabilang ang tanggapan ng punong ministro at mga kalakipan na ahensya nito, ang Ministries of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE, Human Settlements and Development, Labor and Employment o MOLE, ang tanggapan ng Attorney General ng Bangsamoro o BAGO, ang tanggapan ng Wali ng Bangsamoro, ang Bangsamoro Sports Commission, ang Cooperatives and Social Enterprise Authority at ang Bangsamoro Pilgrimage Authority. Sinabi ng mga miyembro ng committee na ang pag-apruba ay sumasailalim sa masusing pagsusuri ng subcommittee sa mga programa at pangailangan sa pagpupundo para sa susunod na taon. Ang mga pagsasaayos na ginawa sa ilalim o sa ilang panukala, dagdag pa nila ay nilayon upang ihanay ang mga budget sa kasalukuyang mga prioridad at matiyak ang mahusay na paggamit ng mga pondo.
Kapag natapos na ang subcommittee A, ipagpapatuloy ng committee sa pananalapi ang mga deliberasyon bukas upang suriin ang mga natitirang ahensya sa ilalim ng mga subcommittee B, C at D. Kapag naaprubahan na ang lahat ng mga subcommittee, ang buong ulat ng committee ay ipapadala sa plenaryo para sa final deliberation by the entire parliament ng buong parlamento. 22 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Hello. 23 minutes makalipas mo ang alas 4 ng hapon at atin pong tanggapin ang pag-uulat mula kay RN. Ang pag-uulat mula kay RN Abdul Radzak, Abdul Bayan, iarangkada muna. Yes, RN Abdul Radzak, Abdul Bayan, iarangkada muna. Makasuport
Alright, maraming salamat kay RN Abdul Razak Abdul Bayan dyan sa may Sultan Mastura Municipality. Ayan, isang magandang hapon. Oo, dyan sa may Sultan Mastura. Alright, it's 27 minutes. Makalipas po ang alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng radyo natin FM Cotabato City. Manatilihong nakatutok sa radyo natin FM Cotabato City para sa mga balita. Sa pagpapatuloy ng atin pong mga balita, nakumpiska ng mga pulis ang abot sa 1.6 million pesos na halaga ng sigarilyong mula sa Indonesia. Dula ng isang Mitsubishi L300 van na na kanilang nasabat sa barangay Bual sa Picong, Lanao del Sur. Madaling araw nitong Martes, December 9, 2025. Nakaditin na ang dalawang maghahatid sana ng naturang kontrabando sa Malabang, Lanao del Sur. Sina Wafi Abdul at ang kanyang 17 years old na kasamang lalaki na hiniling ng mga officials ng Picong Municipal Police Station na wag nang kilalanin na dahil minor de edad. Siya ay nasa magkatuwang na pangalaga na ng Picong Local Government Unit at ng mga municipal police officials. Sa ulat nitong Miyerkules ng mga officials ng Lanao del Sur Provincial Police Office kay Brigadier General Jensen de Guzman, Director ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region. Hinarang ng mga pulis ang van na sinasakyan ni Abdul at ang kanyang kasama para lang sana sa isang normal na routine inspection. Ngunit pinigil na agad sila nang makitang puno. Puno ito ng mga kahong may lamang mga sigarilyo gawa sa Indonesia. Ayon na kay de Guzman, agad namang inamin ni Abdul at ng kanyang kasama na kanila sanang ihahatid ang 2,150 na rims ng Indonesian-made cigarettes. Nagkakahalaga ng 1.6 million pesos sa ilang mga kontak sa Malabang at mga karatig na bayan sa Lanao del Sur. Maliban sa mga smuggled sigarilyo, kinumpiska din ng magkasanib na mga operatiba ng Picong Police Force at iba't ibang units ng ProBar sa Lanao del Sur na magkatuwang na nagsagawa ng naturang anti-smuggling operation ang Mitsubishi L300 van ng dalawa. May plakang DBS 3140. Ayon kay de Guzman, nangako si Abdul at ang kanyang kasama na kikilalanin sa mga police investigators ang mga smugglers na kanilang pinagtatrabahuan upang masampahan ang kaukulang mga kaso. 31 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon na magbabalik ang arangkada balita. Makaraan lamang po ng ilan sa atin pong mga hanap buhay. Arangkada balita. Radyo natin. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277,
Dapat may wheelchair ramps, accessible toilets, at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan, at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng pa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi yan lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness and every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Hanap mo ba yung iba't ibang appliances? Lahat yan dito ating abot kaya. Huge discounts and great services. Posible sa Imperial Appliance Plaza. Ilang katuig, tagahatag og servisyo. Imperial Appliance Plaza, masaligan nyo. Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na magkaya pa. Efficient delivery and services, ang number one suki ng bahayan. Nanguna Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na magkaya pa. Efficient delivery and services, ang number one suki ng bahayan. Nanguna Bisitahin ang Imperial Appliance Plaza, located Makakuwa 35th Street, Lim, Poblacion 5, Cotabato City. Radyo natin. 35 minutes makalipas po alas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Sa pagpapatuloy natin pong mga balita, sinimulang talakayin sa Bangsamoro Parliament ang proposed revenue code upang mapabuti ang pananalapi ng rehiyon na nagpapahintulot sa lokal na pamahalaan na malikom o makalikom at pamahalaan ang sarili nitong mga pondo. Ang Parliament Bill number 286 ang huli sa mga priority code na inihain ng Government of the Day na naglalayong magtakda ng malinaw na mga patakaran para sa pagkolekta ng mga buwis, bayarin at singil sa rehiyon.
Apat na panukalang batas na naglalayong mapalakas ang pangalagang pangkalusugan ang isinulong sa ikalawang pagbasa, habang isa pa ay naglalayong gawing mas inklusibo ang mga halalan. Samantala, 3 bagong panukalang batas ang ipinakilala, kabilang ang mga hakbang upang palawakin ang Cotabato Airport, magpatayo ng isang regional sports complex, at lumikha ng pondo upang matulungan ang mga mag-aaral na may mababang kita na makapag-aral sa kolehiyo. 37 minutes makalipas ho ang alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo natin FM Cotabato City. ...38 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na yan ay hatid po sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, Aldraiz Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin A. Ali. Matatagpuan sa may Ramon Rabago Senior Street, RH13, Cotabato City. Hatid din po sa inyo ng Green Pharmacy, Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Matatagpuan sa may Macapagal Street, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Search Watch Service Center, Ministry of Labor and Employment, Molly Barm, sa pamuno ni Molly Barm, Minister Dato Muslimin Gisema, at sa kanila pong General Director Dato Surab Abutazil Jr. Hatid din po sa inyo ng Virginia Food Incorporated, Lang Eye Care Clinic, located at second floor, Sardonex Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City, owned and managed by Dr. Zuhra Adam Aglang. Hatid din po sa inyo ng Biryani House, Cotabato Branch. At panatilihing malakas sa malusog ang ating pong pangatawan na mga sinergiya. Lahat po ng produkto ng sinergiya, mga kaibigan, ay pure at natural. Certified World Health Organization, Department of Health, FDA approved, halal certified. Para sa karagdagang impormasyon na patungkol ho sa Synergia product, pwede ho kayong tumawag kay Mamot sa Kawang-Kawangan na wala sa kanya pong cellphone number 0975-576-5811. Pwede rin po kay Ma'am Haja Rahma Maulana with cellphone number 0906-134-6056. And of course, pwede rin po kay Ma'am Haja Kulot Asaligan with cellphone number 0926-424-4505. Hatid din po sa inyo ng Bagwa Lying In Clinic. Matatagpuan sa may Kimpo, Bagwa 2 sa Cotabato City sa pamahala ni Madam Fe Camano Mandi. At ang bahaging ito ay hatid din po sa inyo ng Imperial Appliance Plaza. Matatagpuan sa may Makakuwa 35 Street, Lima, Poblacion 5, Cotabato City. Hatid din po sa inyo ng Inwaw Electric Motor para sa mga kaibigan ho natin na naghanap ng sasakyang madaling gamitin, hindi bumubuga ng usok at siguradong makakatulong sa kalikasan. Mag-Inwaw Electric Motor. Ang electric motor na Inwaw ay nasa abot kayang halaga. Pwede ho kayong tumawag sa 0926-95-80840. It's 41 minutes makalipas ho ang alas 4 ng hapon. At dumako na ho tayo sa atin pong balitang pambansa. Sa atin pong mga balitang nasyonal, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kinansilana ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Unsod nito kaya inatasan ng Pangulo na ang DFA at Philippine National Police o PNP na makipag-ugnayan sa ating mga embahada sa iba't ibang bansa para masiguro na hindi magtatago sa kanilang mga bansa siko
sakali man anyang mapunta sa kanilang bansa ay maibabalik agad sa Pilipinas si Ko. Si Ko ay naharap sa kasong malversation of public funds dahil sa 289 million pesos na flood control project sa Nawan, Oriental Mindoro. Ang kontrata ay nakuha ng kumpiyansang kumpanyang SunWest na pag-aari ni Ko. 42 minutes sa mga kalipas mo alas 4 ng hapon. Nais ng Makabayan Vlog sa Kamara na panagutin ang lahat ng responsable sa illegal na paglilipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth na idiniklara ng Korte Suprema sa nalabag sa konstitusyon. Kapilang sa Makabayan Vlog ay sina ACT Teachers Representative Antonia Tinio, Gabriela Women's Party Representative Sarah Jane Ilago at Kabataan Party List Representative Attorney Rene Luis Co. Ang special na provision na hinatulan ng Korte Suprema ay bahagi ng 2024 National Budget na resulta ng bicameral conference na nangyari noong 2023. Habang ang Department of Finance Circular na nag-autorisa sa paglilipat ng pondo ay inisyu noong 2024 at hindi nitong 2025 at dahil dito ang chain ng accountability ay direkta at hindi maitatanggi. Ayon kay Makabayan Black, ang mga responsable sa paglilipat ng pondo ay mga miyembro ng 2023 Bicameral Conference Committee na nagsingit ng labag sa batas na probisyon, mga nagsiboto sa BICAM report, bumoto sa budget at ang Pangulo na lumagda sa national budget bilang batas, gayon din ang Department of Finance na nag-implementa ng special na provision sa pamagitan ng naturang circular. 44 minutes sa mga kalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, sumipa sa 2.54 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Oktubre 2025. Ito ay batay sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sinabi ni PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa na mas mataas ito kaysa 1.96 milyon na walang trabaho o kabuhayan noong Setyembre 2025 at 1.97 bilyon o milyon noong Oktubre 2024. Ang naturang bilang na walang trabaho sa edad 15 pataas ay katumbas ng unemployment rate na 5% ng 51.16 milyon aktibong kalahok sa labor force. Nang hulagan ito na 50 kada 1,000 na tao, katao ang walang trabaho o livelihoods. Ayon na kay Mapa, kaya tumaas ang bilang ng unemployed dahil tumaas ang labor force participants pero hindi naman lahat ay nakakuha ng trabaho. 46 minutes makalipas o alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ibinasura ng Department of Justice o DOJ ang reklamo laban kay Gretchen Barreto at iba pang kaugnay ng kaso sa mga nawawalang sabongero. Magugunita na isa si Barreto sa itinuturi ng whistleblower na si Julie Dundon Patidongan na kabinang sa umano'y Pitmaster Alpha Group. Batay sa
120 pahinang resolution ng DOJ. Sinabi ng panel of prosecutors and speculative and uncorroborated ang mga ebidensya laban sa Pitmaster Alpha Group, kung saan nakabilang si Barreto at iba pang respondents na sina William Ang, Lorna Lee, si Vingson, Richard Perez, Arman Santos, Jojo Cruz, John Kapinpin, Attorney Carolina Cruz, Joey De Los Santos, Angelito Guerra at Mayor Bernie Tacoy. Paliwanag nito, walang pruweba na nag-utos o may alam si Barreto o ang grupo sa mga pagtukot sa mga sabongero. Binigyan din naman ni DOJ na maaaring magsampa muli ng kaso kung may bagong ebidensya na mag-uugnay sa kanila sa legal o illegal na detention. Una namang naigulat na may sapat na ebidensya upang kasuhan si Atong Ang at iba pa ng kidnapping with homicide o kidnapping with serious illegal detention kaugnay ng kaso. 48 minutes makakalipas ng alas 4 ng hapon na inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya gusto pumasok sa politika noong bata pa siya. Dahilan para madismaya umano ang magulang na sina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos. Sa ikalawang bahagi ng episode 6 ng BBM podcast nitong Huwebes, sinabi ng Pangulo na mas gusto niya ng tahimik na buhay matapos makita ang hirap at sakripisyo ng kanyang mga magulang. Kaya siya pumasok sa business school. Itinuturing din umano ni Marcos na siya ang pinakaswerteng tao dahil anak siya ng kanyang mga magulang. 49 minutes sa makakalipas ng alas 4 ng hapon. Lumutang nitong Miyerkules sa Department of Justice o DOJ si dating Senador Ramon Bong Revilla para personal na isumite ang counter affidavit sa kinakaharap na reklamong katiwalaan kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Hindi na nagapaunlak ng panayam sa media ang dating senador na umalis din kaagad matapos ang paglagda sa harap ng prosecutors ng nasabing dokumento at sa halip ay ang abogado niya ang nagsalita. Isa sa 5 kaso ng irregularidad na flood control projects na isinampa sa DOJ ang nagdatawit kay Revilla na kinasasangkutan ng SEMS Construction Company. 50 minutes sa makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Tinawag ni Davao City Representative Paulo Duterte na diversion mula sa mga totoong issue ang mga panukalang batas na inatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na gawing prioridad kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill. Nitong Martes, inanunsyo ng Malacanang ang 4 na panukalang batas na inatas ng Pangulo na bigyan ng prioridad kabilang ang Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Cadena Act. Sa isang pahayag nitong Miyerkules ng gabi, sinabi ni Duterte na ginagamit ang listahan upang mailihis ang pansin mula sa totoong issue ng bansa. Tinawag din niyang palabas ang Anti-Political Dynasty Bill. Ayon pa sa mambabatas, maganda lamang pakinggan ang mga panukala, ngunit inuuna lang ito upang magkaroon ng headline ang administrasyon at mailihis ang atensyon ng publiko.
mula sa isyu ng korupsyon. 52 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Samantala, sa iba pa nating mga balita, naghain sina Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ng panukala na magbabawal sa political dynasty sa bansa. Isa umanong hakbang upang mas maging inklusibo at mas magkaroon ng pananagutan ng mga halal na opisyal ng gobyerno. Ang panukalang Anti-Political Dynasty Act, House Bill 6771, ang magiging implementing law ng Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution na nagbabawal sa political dynasty. Sa ilalim ng House Bill 6771, ang mga mag-asawa, magkapatid at mga kamag-anak hanggang 4th degree ng affinity at consanguinity ng isang duly elected public officer ay hindi maaaring tumakbo ng sabay. Ang panukala ay na-refer na sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. 57 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon o 53 minutes rather makalipas ng alas 4 ng hapon at bilang panghuli sa atin pong mga balita, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng mga susunod na administrasyon ang mga reformang sinimulan sa kanyang pamumuno. Sa bagong episode ng BBM Podcast nitong Huwebes, pinigyan din niya ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng mga pagbabago kahit wala na siya sa puwesto. Ayon sa Pangulo, iba na ang kasalukuyang sitwasyon at hindi maaaring gayahin ang mga nagawa ng mga nakaraang administrasyon noong 1970s o 1980s, kabilang ang pamumuno ng kanyang amang si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Marami naman umano siyang natutunan mula sa kanyang ama na ginagamit niya hanggang ngayon. 54 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. At wala na po tayong oras sa atin pong arangkada balita. At hello nga pala sa lahat po ng atin pong mga taga-subaybay, taga-panood ng Radyo Natin FM Cotabato City. Hello kay Khaira Abdul. Ayan, good afternoon. Kay Ayan, sa lahat po ng andong family, Mangulamas family. Hello kay Sir Attorney Rogie Pai Mangulamas. Ang Sharia Counselor at Law. Mods Latif, Loud Clear, Lia Abbas, Umuusay Mingampong, Tima na Normina. Ayan, salamat po sa pakikinig at sa panonood. Ayan, hello po, pa-shout out naman kay Khaira Abdul. At hello nga pala kay Samira, Ate Samira Tumagatang Ibrahim, kay Sagira Ibay, kay Ate Nuraida Udasan. At kay Ahmad Inok. Yan, isang magandang hapon sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay. Alright, it's 56 minutes makakalipas ng alas 4 ng hapon. At yan po ang kabuuan ng ating pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Huwebes, 11 sa buwan ng Disyembre 2025. Ika-2 po sa buwan ng Jumada al-Akhir 1447 sa atin pong Hijri calendar.
Maraming salamat po sa panunood at sa pakikinig. Sa ngalan po ng aming station manager, sa ngalan ng aming broadcast media engineers, sa aming news head, sa aming news writer, ako po muna ang inyong pansamantalang nakasama sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City, Annaliza Abbas. Sa ngalan ni RN, sa ating mga reporter, ayan, sa ngalan ni RN, Abdul Radzak, Abdul Bayan, dyan sa May Sultana Mastura Municipality. Magandang hapon. Alright, hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan, manatilihon nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurog-dilain na panlantaw. iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radio Natin, the country's friendly station. Radio Natin.